tayo po ay nasa ganitong problema, ang sarap pa rin pong umawit, lalo na po pag-aawitin natin yung How Great is Our God. Sing with me, how great. O di po ba? Para bagang mag-focus ka lang sa kapangyarihan, sa katapatan, sa kadakilan ng Diyos. Patuloy lang po na ibuhos natin ang ating buong puso't pagkatao at sambahin natin siya. Alam nyo po, hindi ho natin nakikita yung nagaganap sa ating paligid dahil mas nangingibabaw po ang pagkakilala natin sa kakayanan at kapangyarihan ng ating Diyos. Sabi nga rin po rito sa Psalms 19 verse 1, "The heavens declare the glory of God. The skies proclaim the work of His hands." Ano po? Kaya tayo po ay naaaliw. Sabi nga po ng isang awit, Diyos, ako'y manghang-mangha sa'yo. Ano po? Habang tinitingnan natin lahat ng mga nilikha ng ating Diyos, talaga pong hindi natin kayang maipaliwanag kung paano niya nalikha ang mga bagay na ito. Pero ang pinakamagandang balita ho roon, sa dami at sa kung tingnan natin ang sobrang gaganda ng nilikha ng Diyos, kapatid, ikaw ang pinakamahalaga sa lahat. Lahat ng nakikita nating kamangha-mangha at napakaganda, wala ho yun kung ikumpara po sa pagpapahalaga ng Diyos sa atin. Kaya tayo po ay sobrang napakapalad dahil mahal na mahal po tayo ng ating Panginoon. Kaya sinasabi rin po rito sa Isaiah 66 verse 1 at saka dito po sa Acts 7 verse 49, ang sabi nga po rito, praise God, "Heaven is my throne and the earth is my footstool. What kind of house will you build for me? Where will my resting place be?" So dito po ay pinakikilala po ng Diyos kung paano siya ay napakamakapangyarihan. Isipin nyo baga naman, ang sabi nga po niya dito ay, ito pong mundong ito ang tuntungan ng kanyang mga paa. At ang kalangitan, sabi nga po, praise God, ang kalangitan ng kanyang trono, saan ho natin siya pwedeng ilagay? Which means to say, sinasabi ng Diyos, gaano man kabigat ang problema na ating pinagdadaanan, tayo man ay nasa pandemic, tayo man ay naka-lockdown, kung titingnan man po natin parang imposible nang makaahon, kung titingnan po natin parang imposible nang mabalik sa normal ang lahat ng bagay. Pero dito po ay nais ipadama at ini-assure o patuloy pong sinisigurado po ng Diyos about isa sa atin. Na ito pong nagaganap sa atin ay lubhang napakalaki ng ating Diyos. Ano po? Talagang napakalaki po ng Diyos na buhay. Kaya nga, sinasabi po niya rito na name it, ano bang problema mo? Meron bang mas malaki kaysa sa kalakihan ng ating Diyos? Kaya nga ho, napakalinaw mga kapatid na sa oras pong ito ay dapat ang bawat isa po sa atin ay malaman po natin na ang Diyos po na ating pinaglilingkuran, ang Diyos po na nakilala ho natin sa ating buhay ay napaka-infinite. He can do anything and everything under the sun. Ang kailangan lang po ay maniwala, magtiwala, at manampalataya po tayo sa Kanya na sa Diyos na ito, walang bagay na imposible. Praise God. Sa susunod na letra ay letter N, which means to say, never quit, because His power has no limit in space or either in time. His presence, praise God, His presence is always with us. So dito po, sinasabi po rito sa letter N ng I'm fine, ng salitang I'm fine, ay never quit. Wag na wag daw po tayong sumuko. Dahil sabi nga po rito, because quitters never win, and winners will never quit. Dito po ay sinasabi na walang rason para tayo po ay sumuko. Walang rason po para tayo po ay manlupaypay, para tayo po ay mawalan ng buhay, para tayo po ay mawalan ng sigla. Walang rason.
sapagkat ang Diyos po kahit kailan hindi nagpabaya. Ang Diyos po natin kahit kailan hindi ho niya tayo iniiwan. Kaya nga ho, sabi nga po rito sa Exodus 33, verse 14, sinasabi po rito, and He said, my presence will go with you and I will give you rest. Di po ba? Yun po ay kadugsong din po nung Matthew 11:28. Ano po? Na kayo ba'y mga nabibigat ang lubha? Kayo ba'y mga lito? Kayo ba'y mga nagugulumihanan? Si Jesus Christ na po mismo ang nananawagan, halik kayo sa akin. Napakasarap po na meron tayong isang Panginoon na bumaba sa sanlibutang ito po, na kung saan lahat ng pinagdadaanan po natin ngayon, He has been there. Lahat ng ating mga naramdaman, anuman, lahat-lahat ng mga nararanasan ng human race, sabi nga po ay lahat ng ito ay nakita at naranasan ni Jesus Christ in 33 years nung siya po ay nagkatawang tao. Kaya hindi mo natin pwedeng sabihin na hindi naintindihan ng Diyos kung anong nararamdaman natin. No. Anuman ang ating pinagdadaanan ngayon, lahat ng yan ay pinagdaanan na po ng ating Panginoong Hesus Kristo. Sabi rin po rito sa Psalms 31, verse 19 to 20, sabi po rito, oh, how abundant is your goodness, which you have stored up for those who fear you, and work for those who take refuge in you. So dito po ay sobra daw po ang abundance ng kabutihan ng ating Diyos sa bawat isang nabubuhay na naroroon po yung banal na pagkatakot sa Kanya at yung kumakanlong po sa Kanyang kapangyarihan. Sabi nga po sa John 5 verse 17, but Jesus answered them, my Father is working until now and I am working. Kaya nga ho dito po ay napakaliwanag na sinasabi po ni Jesus kung paano ang aking Ama ay hindi tumigil, hindi nang hinawa sa pagkilos, sa pagmamahal, sa pag-iingat, sa pagsama sa inyo. Jesus is speaking the same thing, kaya ako rin ay patuloy na kumikilos sa inyong mga buhay. Napakasarap na pakinggan yung sinasabi po rito sa Deuteronomy 31 verse 8, it is the Lord who goes before you, He will not leave you nor forsake you. Do not fear or be dismayed. Sabi ko nga po kanina pa, na wala hong dahilan para tayo ay mag-quit. Wala hong dahilan para tayo po ay sumuko. Ito po ang panahon para huwag lumayo sa ating Diyos. Ito ang panahon na mas lalo tayong dapat kumapit, lumapit. Praise the Lord. Kumbaga, mas lalo tayo dapat naroroon sa kandungan ng ating Diyos. Dapat mas lalo ho tayo naroroon sa Kanyang covering. Sapagkat, tunay nga po, sa Diyos lang po natin masusumpungan ang tunay na kaligtasan sa ating mga buhay. At ang last na letra po, ang letter E, sa salitang I'm fine, sabi nga po rito, engage your life to Jesus. Engage your life to our God. Ibig sabihin, ibigay na ho natin, isuko na ho natin, wag na ho tayong magtira, ni kapiranggot man lang para sa ating mga sarili. Ibigay natin ang lahat-lahat sa ating Diyos. Sabi nga rito sa Hebrews 4, verse 16, so let us come boldly to the throne of our glorious God. There we will receive His mercy, and He will find grace to help us when we need it most. Kaya nga ho dito po, tayo po ay kayang-kaya na po nating i-approach ang ating Diyos sa Kanyang trono by the powerful blood of Jesus na patuloy pong naglilinis sa ating mga buhay. Sapagkat ang buhay na po natin ay restored na ho dun sa original na relationship natin. Na nung una po kasi ang lahi ng tao ay mayroong direct na relationship sa ating Diyos. Nakapikapili nila ang Panginoon noon po sa paradise. Kaya lang nagkaroon po ang pangyayari na nawalay po ang tao dahil po sa pagkakasala ng ating unang magulang. Ngunit po, hindi ho hinayaan ng Diyos na tuluyan tayong mawalay sa Kanya. Kaya bumaba po mismo ang Kanyang bugtong na anak, namatay sa krus ng Kalbaryo upang mamagitan at upang maging daan
na yung orihinal na relasyon po natin at orihinal na kalalagayan natin sa ating Diyos na buhay na may likha sa atin ay patuloy pong maipapanumbalik. Praise God. Kapag ang buhay mo ay nasa ating Panginoong Hesus na, kapag tinanggap mo po siya bilang sariling Panginoon at sariling tagapagligtas, kapag itong buhay na hiram na galing sa Kanya, ay iyo rin pong isukot ipagkatiwala. Mga kapatid, dito po ay binibigyan niya po tayo ng laya na i-approach ang ating Ama sa Kanyang trono na naroroon po kung saan tayo makakasumpong ng habag at awa sa oras ng pangangailangan. Sabi po ng John 10 verse 28, I give them eternal life, and they will never perish. No one can snatch them away from me. Napakaganda ang sabi ni Jesus, binigyan ko sila ng buhay na walang hanggan, hindi sila mapapahamak, at walang sino mang makakaagaw sa kanila sa akin. Sabi nga po rito, praise God. Kaya nga po sapagkat ang aking Ama ay ibinigay sila sa akin. Sabi sa verse 29, for my Father has given them to me, and He is more powerful than anyone else. No one can snatch them from the Father's hand. Isipin niyo po, naroroon ang kamay ng ating Diyos sa mano ng kamay ng ating Panginoong Hesus upang tayo ay ingatan at hawakan ng mahigpit. Kaya ho, walang sinumang po pwedeng makakaagaw sa atin. Walang puwersa ang kaaway para tayo ay agawin sa kamay ng ating Diyos. Sabi po rito sa Psalms 23 verse 6, your kindness and love will always be with me each day of my life, and I will live forever in your house, O Lord. Praise God, praise the Lord. Kaya nga po sa oras na ito, I am concluding ito pong aking isineshare sa inyo that truly God is good and His mercy endures forever. God is good all the time, and all the time, God is good. Kaya naman po, in return, inaasahan po ng Diyos sa bawat isa sa atin. Sa Colossians 3 verse 17, para tayo po ay mananatiling mabuti sa Kanyang harapan. At sa mga buhay po natin, tandaan natin ang sabi sa Colossians 3 verse 17, whatever you do, in word or in deed, do everything in the name of the Lord Jesus, giving thanks to the Father through Him. At ang sabi sa last verse po natin, Psalms 100 verse 2, serve the Lord with gladness, come into His presence with singing. Mga kapatid, muli, ang aking naibahagi ngayong umaga pong ito ay I'm fine.